Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Viral canine dog na si Kobe nakatanggap ng sako-sakong dog food, dinala sa rehab. Kabayo nag-drive-thru sa isang fast food restaurant. Fur parent binatikos matapos paupuin ng aso sa mesa ng kainan sa isang mall. Lalaki na nanaksak ng barbero dahil napangitan sa gupit, arestado. Isang mobile wallet service provider inalarma ang publiko sa kumakalat na calamity assistance spoofing scam. Planetary alignment ng 6 na planeta nasilayan. Blackpink ipinagdiwang ang kanilang 9th debut anniversary at agency ng BTS na Big Hit Music. Ipinakilalang bagong boy group na Cortez. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, bumuhos sa mga regalo tulad ng dog food at pagmamahal mula sa mga concerned citizen at organizations sa asong si Kobe, isang canine dog na nag-viral kamakailan. Dahil kasi sa isang kuwang larawan, nakita ang butot balat nitong katawan sa kabila ng patuloy na pagseserbisyo. Bagay na pumukaw ng atensyon at maraming netizens ang nabahala sa kalagayan na ito ni Kobe. Kumusta na nga ba si Kobe? Tutukan yan sa trending report ni Rovic Manuel. Bumuhos ang pagmamahal at mga regalo tulad ng sako-sakong dog foods para kay Kobe, isang Belgian Malinois canine dog. Ito ay matapos na mag-viral ang larawan ni Kobe kamakailan kung saan kapansin-pansin ang halos butot balat na nitong katawan. Bagay na napansin at ikinabahala ng netizens at ilang animal groups. Komento ng ilang netizens, dapat umano na makita ng publiko kung ano nga ba ang status ng canine units na hawak ng Philippine National Police. Ayon pa sa ilan, tunay na bayani ang mga canine dogs dahil sa kanilang walang kapantay na serbisyong ibinibigay, matiyak lang ang ating kaligtasan. Sa isang post kasi ng Animal Kingdom Foundation itong Lunes sa kanilang Facebook page, "Heroes deserve better" ang kanilang caption kasunod ng pagpapaabot nito ng open letter sa mga opisyal ng PNP Canine Group na may hawak kay Kobe. Sinabi nila rito ang kanilang pagkabahala sa nakitang larawan na payat na canine dog sa isang balita. Anila bilang isa sa law enforcement groups na pinagkatiwalaan ng mga laga at mag-deploy ng service animals ay dapat na may mataas rin silang standards sa pangangalaga ng mga ito na tila taliwas umano sa itsura ni Kobe. Inanyayahan din ng grupo na payagan sila na maimbestigahan ang kondisyon ng mga canine dog na kanilang hawak at makita rin kung sila ba ay nangangailangan ng tulong. Kasunod ng concerns mula sa netizens ay agad naman na naglabas ng pahayag ang Regional Explosive and Canine Unit o RECU NCR at sinabing nasa maayos naman na kondisyon nitong si Kobe bago nila i-deploy. Agad rin silang nagtungo at bumisita sa Animal Kingdom Foundation kasama si Kobe upang matingnan ang sitwasyon nito. Ayon sa RECU NCR, na-assign si Kobe sa isang operasyon sa Tondo, Maynila kung saan nakuhanan ang larawan. Ipinaliwanag nila kung bakit ganito ang itsura ni Kobe, kung saan katatapos lang daw umano nito sa isang refresher training at in-relocate mula sa Taguig pa Maynila. Ayon sa kanila, normal naman daw ang lahat ng resulta ng lab test ng aso, up-to-date din ang mga vaccines at maayos ang pagpapakain. Nitong Huwebes, nagtungo rin ang RECU NCR kasama ang handler ni Kobe sa punong tanggapan ng National Police Commission o NAPOLCOM sa Quezon City upang formal na tanggapin ang mga sako-sakong donated dog foods mula sa mga pribadong individual. At kamakailan nga lang din ay napagkasundoan din ng Canine Group at ng Animal Kingdom Foundation na isailalim muna sa rehabilitation si Kobe sa loob ng 2 hanggang 3 buwan bago ulit ito i-deploy. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story,
Hindi na bago sa ating mga paningin ang mga kabayo sa kalsada, lalo't isang kalesa sa mga makalumang paraan ng paglalakbay na hanggang sa ngayon ay nakikita pa rin sa iba't ibang sulok ng bansa. Pero what if ang kabayo na yan ay makarating pa sa drive-thru ng isang fast food restaurant? Ang kwelang eksenang yan, panoorin sa report na ito. Bida ang saya, hindi lang sa serbisyo ng fast food resto na ito, kundi maging sa good vibes na hatid ng customer na si Kenneth Villarica o mas kilala sa kanyang vlogger name na Topa Positive Vlog. Sa halip kasi na kotse, motor o bisikleta ang kanyang sasakyan papasok ng drive-thru ng resto, sakay-sakay ito ng kanyang kabayo na si Positibo. Kahit kita ang pagkamangha ng kahera, tuloy-tuloy lang ang customer sa pag-order ng fries, chocolate sundae at burger. Nagawa pa nga nitong makipagkwentuhan at tinanong pang may-ari kung naninipa raw ba ang kanyang alaga. Hindi. Nagbibigay ng pera yun. Mano ka? Tuwang-tuwa rin maski ang store manager at iba pang staff ng resto at masaya ring sumilip sa kamera para mapabilang sa vlog. Sa dulo ng video, naghati din ito ng positibong vibes sa kapwa nito customer nang ibigay niya rito ang kanyang mga in-order na pagkain bago umalis kasama si Positibo na para bang walang nangyari. Dalaman ba ito? Tayo sa kanya. Tayo sa kanya. Alright. Nakapag-drive-thru. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, viral ngayon ang isang fur parent matapos paupuin ng kanyang aso sa mesa ng kainan sa loob ng isang mall sa Pasig City. Ayon sa netizens, labag ito sa tamang asal at sa pet policy ng mall at posibleng magdulot pa ng panganib sa kalusugan. Ang mga detalye sa trending report ni Mili Borja. Umali ng batikos ang isang fur parent matapos paupuin ng kanyang aso sa itaas ng mesa ng isang kainan sa loob ng mall sa Pasig City. Sa ibinahaging larawan ng isang Reddit user, makikita ang itim na aso na walang diaper habang nakaupo sa mesa, habang nakaupo naman ang may-ari at gumagamit ng cellphone. Tinawag ito ng netizens na irresponsible fur parenting at binatikos ang ginawa bilang mabaho at hindi akma sa lugar na pinagkakainan ng tao. Maraming online users din ang nagpahayag ng pagkalismaya. Sinabing hindi dapat pinapayagan ng mga pet na off-leash, walang diaper at nakalagay sa mesa ng kainan. Batay sa pet policy ng SM Supermalls, ipinagbabawal sa mga may-ari na ilagay ang kanilang alaga sa lamesa o upuan sa mga dining area. Kaugnay nito, muling nanawagan ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS sa mga pet owner na maging responsable at igalang ang mga pampublikong lugar dahil maaaring magdulot ng peligro sa kalusugan at makasira sa tiwala ng publiko sa mga pet-friendly na pasilidad. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, marami na sa atin ang nakaranas ng pagkadismaya sa isang produkto o serbisyo. At sa mga ganitong pagkakataon, may mga paraan para ipabatid kung bakit hindi ka nasiyahan sa mga bagay na ito. Pero hindi kailanman karahasan ang isa dito. Di gaya ng napaulat na insidente sa Quezon City, kung saan inaresto ang isang 27 anyos na lalaki matapos nitong saksakin ng barbero dahil umano hindi niya nagustuhan ang gupit nito sa kanya. Ang mga detalye sa ulat ni Rose Babiera. Isang 44 anyos na barbero ang nagtamo ng sugat sa kanyang pisngi matapos siyang saksakin ng 27 anyos na lalaking customer dahil hindi nito nagustuhan ang gupit sa kanya. Ayon sa ulat, nagpagupit ang lalaki sa isang barbershop sa barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Faded ang sinabi niyang style ng buhok na ibinili niya sa barbero. May espesipikong instruction pa ito na huwag nang gupitin ang itaas na bahagi. Pero kwento ng biktima, sinunod naman niya ito pero nang tignan sa salamin, ang lalaki na mismo ang nagpabawas dahil mahaba umano para sa kanya ang bangs.
Mistulang satisfied, umalis ang lalaki matapos magbayad. Ngunit, hindi pala nagustuhan ng naturang customer ang ginawa ng barbero dahil bumalik ito sa barbershop makaraan ng ilang minuto at doon na nga sinaksak ang barbero. Mabilis na tumakbo ang suspect na hinabol naman ng dalawang lalaking barbero, ngunit hindi na rin nila ito naabutan. Gayunpaman, desidido ang barbero na mahuli ang lalaking nanaksak sa kanya kaya agad na nag-report sa mga pulis. Nag-conduct ng follow-up operation ang Holy Spirit Police Station 14 ng Quezon City Police District at sa tulong ng mga CCTV footage sa mga barangay kung saan namataan ang suspect nang tumakas ito. Nakilala at natunton ang bahay ng suspect. Agad na inaresto ng kapulisan ng lalaki at na-recover sa kanya ang kutsilyong ginamit sa pananaksak. Napag-alaman na dati na ring nakasuhan ng suspect ng attempted murder at nakulong ng 1 taon. Aminado ang lalaki sa nagawang krimen dahil nga sa hindi niya nagustuhan ang gupit nito sa kanya. Ngunit kasabay nito ay humihingi rin siya ng tawad sa barbero. Gayunpaman, determinado ang biktima na sampahan ng kaso ang lalaki na nakakulong ngayon sa Custodial Facility Unit ng Holy Spirit Police Station. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, inalarma ng isang mobile wallet service ang publiko patungkol sa kumakalat na panibagong spoofing scheme at ginagamit umano ang pangangailangang pinansyal ng mga tao dahil sa kalamidad. Dito ay nagsisend ng text messages ang scammer at sinasabing maaaring makatanggap ang user ng calamity assistance sa pamamagitan lamang ng pag-click sa isang website na dinadala pala sila sa phishing site para kunin ang kanilang mahalagang impormasyon. Kung ano-ano nga ba dapat gawin para iwasan ang scam na ito, alamin sa report ni James Galange. Maski ang sunod-sunod na kalamidad ng tumama sa Pilipinas, hindi rin ito pinalampas ang mga nagkalat na online scammers. Muli na naman kasing sinamantala ng mga umano'y scammer ang mga nasalanta gamit ang isang panibagong scamming scheme upang makapanloko ng mga nasalanta ng bagyo. Sa isang paalala ng mobile wallet service na GCash, may mga nagpapakalat umano ng text messages na nagsasabing nakatanggap raw ang user ng calamity assistance mula sa isang ahensya ng gobyerno. At para makuha ito ay kailangan lamang i-click ang link na kasama sa mismong mensahe. Pero imbis na perang yung makuha ay dadalhin ka na pala nito sa isang phishing site para makuha ang iyong mga mahalagang impormasyon gaya ng bank accounts at marami pang iba. Ito ay ang tinatawag na spoofing scam kung saan peke ang email, pangalan, numero o website na madalas may kaunting pagbabago para magmukhang legit o galing sa mapagkakatiwalaang tao o kumpanya. Sa post ng isang netizen na si Marky Gonzalez, nakatanggap daw din ito ng naturang scam kung saan may natanggap siyang calamity assistance mula sa SSS na nagkakahalaga ng 4,500 pesos. At para i-claim, kinakailangan lamang pumunta sa website na nakalagay sa message. Ayon kay GCash Chief Information Security Officer Miguel Heronilla, ang mga itong uri ng scam ay hindi lamang basta pagsasamantala, kundi planado ito para makaapekto sa emosyon ng biktima. Habang narito naman ang mga kailangang gawin upang hindi na maging biktima ng naturang scam. Una, huwag nang i-click o i-scan ang mga kahina-hinalang link at QR codes na kasama sa mga natatanggap na text message. Pangalawa, agad na i-report sa mga otoridad ang naturang insidente. At panghuli, laging sumangguni sa mga totoong impormasyon gaya ng mga mobile wallet service provider, mga ahensya ng gobyerno at mga tagapaghatid ng balita sa TV, radyo at social media. Kaya laging paalala sa publiko, think before you click. Hindi lamang ito para sa mga pinopost natin online, kundi para na rin sa kaligtasan natin sa mga nagkalat na manloloko sa internet. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, nasilayan sa iba't ibang panig ng mundo ang pambihirang alignment ng 6 na planeta sa ating kalawakan. Ito ang tinatawag na planetary alignment o planet parade. Sa kolokyal na katawagan na tiyak ay hindi pinalampas ng space lovers. Lalo't next year na ulit ito mangyayari. Ang buong detalye alamin sa report ni Dustin Bayog. Nagsimula na kahapon magpakita ang pambihirang pagkakataon na mag-align ng 6 na planeta sa ating solar system. Ito ay tinatawag ng planetary alignment o planetary parade ng mga planetang Saturn, Neptune, Uranus, Jupiter, Venus at Mercury, kung saan 4 sa mga ito ay kaya nating matanaw sa kalangitan, habang ang planetang Neptune at Uranus ay kinakailangan gamitan ng maayos sa telescope o mataas na model ng binoculars. Sa darating naman na August 12 o bukas ay tila magdidikit ang planetang Jupiter at Venus dakong alas 2 ng hapon, habang pagdating ng alas 4 ay tuluyang ito magpapantay.
Payo naman ng Pag-asa, alas 5 ng madaling araw ang best time para masilayan ito. Dagdag pa ng Pag-asa, mas masisilayan ang pinakamagandang alignment ng mga planeta sa darating na August 20 kung saan nasa maximum elevation ng planeta Mercury. Samantala, ang planetary alignment ang tawag sa pag-align ng mga planeta sa isang side ng ating araw, ngunit hindi nito kaya ang full alignment. Kaugnay nito ay ngayong taon lamang masisilayan ang alignment na ito na tatagal hanggang sa katapusan ng Agosto at muling mangyayari pagdating ng Pebrero ng 2026. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayob. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, sa mundo ng K-pop, hashtag 9 years with Blackpink. Bumuhos ang pagbati ng blanks all over the world para kina Jennie, Lisa, Rosé at Jisoo para sa ika-9 na anibersaryo ng grupo. At agency ng BTS na Big Hit Music, ipinakilalang bagong boy group na Cortez. Ang mga detalye tutukan sa report ni Showbiz Angel. Ng blinks all over the world para sa K-pop supergroup Blackpink. Sina Jennie, Lisa, Rosé at Jisoo kasi pinagdiwang ang kanilang 9th anniversary bilang grupo last August 8. Sa kanilang social media accounts, celebrate ng girls ang natirang milestone. Sabay pasalamat sa fans na Blackpink forever naman ang sigaw para sa inilarawan nilang greatest girl group ever. Sa ngayon, abala ang Kill This Love hitmakers sa kanilang Deadline World Tour. And speaking of World Tour, one thing's for sure, excited na rin ang Philo Blinks sa 2-day concert ng grupo sa Philippine Arena sa Nobyembre. Samantala, heto usapang K-pop pa rin tayo. May bagong boy group sa ilalim ng Big Hit Music, ang tahanan ng global supergroup BTS. Meet Cortez, na binubuo ni Martin, James, Johan, Sunghyun at Konho. Sila ang unang grupo na ipinakilala sa ilalim ng Big Hit matapos ang 6 na taon o mula nang mag-debut ang Tomorrow by Together year 2019. Nakatakdang mag-debut ang Cortez sa August 18. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay tag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.